Welcome back to my channel. Ngayon po, panibagong araw, panibagong ritual, panibagong pampaswerte na naman itong ibabahagi ko sa inyo. So guys, medyo natagalan bago ako nakapag-share ulit o makapag-upload ulit ng bagong pampaswerte. So ngayon, meron akong ibabahagi sa inyong panibagong pampaswerte na talaga namang magbibigay ng kaswertihan sa inyo dahil ito ay subok na subok ko na. So guys, ano ba itong pampaswerteng ito? So bago ko umpisahan yan, disclaimer muna tayo sa mga taong hindi po naniniwala sa ganitong ritual o sa ganitong gawain. Paki-skip na lang po ang video ito at humanap kayo ng video na gusto nyo. At kung kayo ay bago lang dito sa channel ko at nagustuhan nyo ang video ito, huwag nyo nang kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang tiny bell para maging updated kayo kapag may bagong videos ako na i-upload tulad ng ganito. So ngayon guys, kailangan natin dito sa pampaswerteng ito ay jar. So kailangan natin ng clear na jar. So kailangan po dito ay yung may takip. At kailangan din natin dito ng suka. So kahit anong suka po, pwede ninyong gamitin yan. Sukang puti, suka ng nyog o yung apple cider vinegar, pwede po yan. At kailangan din natin dito ng honey. So ayan guys, kahit hindi siya pure na honey, pwede nyo na yung gamitin dito sa ritual natin ito dahil mahirap makahanap ng pure na honey. So kailangan din natin dito ng dahon ng laurel. So ang pinaka-blockbuster na pampaswerte ay dahon ng laurel. So huwag ito mawawala sa mga ritual na inyong gagawin. So 7 piraso lang naman ito yung ating gagamitin dito sa ritual natin ito. At kailangan din natin dito ng asin. So konting-konting asin lang naman ang gagamitin natin dito sa ritual natin ito. So kailangan din natin dito ng tubig. So ayan guys. So wala akong masyadong gamit dito kaya wala tayong mga props dyan sa mga gilid-gilid, ganyan. So ngayon guys, kapag kompleto na lahat ng kailangan nyo dito sa ritual na to, humarap kayo sa silangan at dyan po ninyo umpisahan ang paggawa ng pampaswerteng ganito dahil napakaganda po ng talab ng swerte, napakabilis ng dating ng swerte kapag dyan kayo nakaharap sa silangan habang ginagawa ang inyong mga pampaswerte. So ngayon guys, una ganito ang gagawin nyo. Lagyan nyo siya ng tubig. So hindi naman sobrang dami, konti lang. Yung mababa sa kalahati lang. Ayan, ganyan. At lagyan nyo siya ng suka. So guys, ang sukang ilalagay nyo ay 7 kutsara. Ayan, 7 kutsara na suka ang inyong ilalagay dito. So ayan guys. So, ayan guys, 7 kutsarang suka. At yung honey ay kahit gaano karami. So, mas maganda, mas marami ang ilalagay nyong honey kapag kayo ay gagawa ng ganitong ritual. So, damihan nyo siya ng honey. So, ayan guys. Mas maganda siya kung mas marami. So, ang honey guys ay alam naman natin na napakaswerte nito. Maganda maghatid ng swerte, maghatak ng kaswertihan yan. So, ayan. Ilagay na natin ang dahon ng laurel. So, bago ilagay ang dahon ng laurel, humiling muna kayo dito. So, hilingan nyo bawat dahon ng laurel dahil napakabisa po nito magtupad ng inyong mga kahilingan. Basta po, ang paghiling ay nagmula sa inyong kalooban at talaga namang pinaniniwalaan nyo yung ritual na gagawin nyo. So, ayan guys. 7 lang yung ating gagamitin dito. So, ayan guys. 7 pirasong dahon ng laurel. So, maganda po kung buo yung dahon ng laurel na inyong gagamitin. Okay lang po kung may butas yan. Okay lang yan. Basta siya ay buo pa rin. So, ayan guys. So, humiling sa dahon ng laurel bago ilagay sa loob. So, bigyang katuparan lahat ng aking mga kahilingan na ito'y magkatotoo. Pagkalooban mo ako ng maraming pera, magkaroon ako ng magandang negosyo, yung mga ganyan guys, hilingin nyo ng lahat yan. Kung yung anak nyo gusto nyo patinuin, pwede rin po yan. So hindi lang pang financial ito'y para sa kalahatan, pangkalahatang pampaswerte para matupad lahat ng mga kahilingan nyo. Kahit anong hilingin nyo ay pwede sa dahon ng laurel. So tapos, ilagay nyo na siya dito sa loob. So, pag ganyan ang paglagay, guys, huwag papataob na papaganyan. So, dapat papatayo. Pwedeng sabay-sabay, pwedeng isa-isa ninyo siyang ilagay dito sa inyong jar. So, ayan, guys.
At pagkatapos, lagyan nyo siya ng konting-konting asin lamang. Ayan guys. Lagyan nyo siya ng konting-konti para yung mga kontra, yung mga inggit dyan ay makontra nitong ating asin. So, ayan. Ganyan ang inyong gagawin. At pagkatapos, ito po ay inyong tatakpan. So, tatakpan nyo siya syempre. Pero bago siya takpan, kailangan muna mapa-energize ito sa sinag ng araw. So, dapat po gawin nyo ito ng Tuesday o Friday, umaga, 6:30 hanggang 8:30, ang magandang sikat ng araw. Sa oras na yan, dun nyo po siya pasinagan sa sinag ng araw. So, kailangan po kahit 30 minutes lang na sinagan ito ng sinag ng araw. Kung gabi nyo naman ito gagawin, full moon siya. Dapat nakalabas ang buwan at ma-energize sa sinag ng buwan. So, ganyan po ang inyong gagawin. So, kapag ito'y napa-energize nyo na sa sinag ng araw, takpan nyo siya at ilagay nyo sa inyong higaan, sa ilalim po ng inyong higaan, para kahit natutulog kayo ay may swerteng pumapasok sa inyo. So, ganyan guys. So, pwede rin po itong ilagay sa inyong main door, sa likod po ng inyong pintuan para hindi siya pansinin ng ibang tao. So, ayan po. So, napakaswerte po nitong pampaswerteng ito kasi naman, bakit? Ito guys, ang prueba. So, kayo, lagi na lang gusto nyo pinakikitaan ng pera. So, ito, tinamaan natin. So, halata naman talaga guys na tinamaan siya kasi, ayan, tinamaan natin sa wedding. So, ayan, nakita nyo ba? So, yung mga tumatama sa wedding, ganyan talaga. Pag sa Pilipinas, ganito talaga ang nahahawakan, mga 20, 50, ayan, so madalang yung mga lilibuhin. So, ayan guys, kung gusto nyong tumama din ng ganyan, ng ilang-ilang sunod-sunod na yan, gumawa kayo ng ganitong pampaswerte at dapat yan ay inyong pinaniniwalaan. Kasi kung basta ka na lang gumawa at hindi ka naniniwala, so wala pong mangyayari dyan sa pampaswerte niyan. Sayang lang yung ibinili mo ng mga ginamit mo sa pampaswerte niya kasi hindi naman yan magbibigay ng swerte sa'yo kung hindi ka naniniwala at wala sa loob mo ang paggawa nito, hindi ka focus, yung ganyan. Tapos, may nagdadalawang isip ka pa na totoo ba ito o ganyan, magbibigay ba itong swerte. At kapag gumawa ka ng pampaswerte guys, wag na wag kayong maiinip kasi once na mainip kayo, lalong tumatagal yung swerte na dumating sa inyo. So, ayan guys. Okay, so, ayan, kitang-kita naman guys, kung gusto nyo magkaroon ng maraming pera, tumama sa wedding o tumama sa loto, yung ganyan. So, gawin nyo ang pampaswerteng ito. So, ayan guys. Kailangan naniniwala talaga kayo. So, may magsasabi na naman dyan na sweldo ito sa YouTube. So, guys, hindi na po ako sumasahod sa YouTube kasi hindi na ako nagbablog. So, ayan guys. So, shinare ko lang tong pampaswerteng to kasi maraming nag-aabang ng mga pampaswerte ko. Lalo na subok na ito. Kasi hindi ko guys sinishare ang mga pampaswerte kung hindi ko naman ito nasusubukan. So, ayan guys. So, guys, sasabihin ng iba, bakit hindi pa rin ako mayaman? Kahit na puro pampaswerte ang aking binabahagi. So, guys, hindi naman araw-araw ay tatama ka. Yan po ay may panahon din na hindi ka tatama kahit na gumawa ka ng maraming pampaswerte. Dahil hindi naman tungkol sa pera lahat ng pampaswerte. Ito'y pwedeng swerte sa pamilya, swerte sa negosyo, swerte sa kaibigan, yung mga ganyan guys. Hindi lahat tungkol sa pera. Kahit na pampaswerte sa pera yung gawin mo, at kung ang ibigay nito ay swerte sa pamilya, so yun lang ang kaya niyang ibigay. So, hindi lahat ng pampaswerteng gagawin mo ay about sa pera. So, siya pa rin na magdi-decide kung anong swerte ang ibibigay niya sa inyo. At syempre, yan ay sasamahan mo ng sipag at tiyaga dahil hindi ka naman suswertehin kung patamad-tamad ka lang sa inyong tahanan. So, ayan guys, diba? Kitang-kita nyo naman. So, ito lang yung ginawa kong pampaswerte na bagong-bago na ginawa kong pampaswerte at agad-agad naman tayong nagkaroon ng pera. So, ayan guys. So, kitang-kita naman. Ayan. So, ito bebentihin. Yung mga tumatama sa wedding, alam na alam nila na ganito talagang pinamimigay o binibigay kapag tumama ka sa wedding. So, ayan guys. So guys, kung gusto nyo magkaroon ng ganitong pera, gawin nyo ang pampaswerteng ito dahil ito po ay napakabisang pampaswerte. So yung pong iba kong mga pampaswerte, napakarami na pong nagpatotoo no, na talagang swinerte sila. Basta po yung bagong gagawa ng mga pampaswerte ko, paalala lang po,
ito'y dapat niyong samahan ng sipag at tiyaga at panalangin sa ating mahal Panginoon dahil siya lamang po ang magbabasbas nito para ito'y magbigay ng swerte sa inyo. So, ayan guys. At dapat sundin nyo lahat ng mga instruction doon kung anong mga kailangan, yun ang susundin nyo para talagang tunay na magbigay ito ng swerte sa inyo. So, ayan guys. So, guys, lagi niyo pong tandaan na ang video natin ito ay gabay lamang. Ang tanging pagdadasal pa rin po natin sa Diyos at paniniwala natin sa Kanya ang makakatulong sa atin sa mga ganitong ritual o pampaswerte na ating ginagawa. So, lahat po ng bagay, pampaswerte man yan o hindi, dapat po samahan natin ito ng sipag at tiyaga at paniwalaan nyo bawat ritual na inyong gagawin para ito'y magdulot ng swerte at pagbabago sa inyong buhay. So, yun lang guys. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa bidyong ito. Bye!